doon na naka-uniforme ng kulay blue. Oo. Ano yan? Uniforme ng police, Mel? O Kulay blue. hindi wala. Mel, I'm sorry. Ang nakikita na lang namin dito yung salamin ng bus, salamin ng mga pasahero. Aha. At nakikita din namin dito yung mga tao. Aha. At isang hudyat dito na papatapos na, Mel, o tapos na ito, o papatapos na, ay meron tayong kapatid sa medyang naka-helmet at naka-bulletproof vest. Kung kanina ang takbo ay patungo sa bus, ngayon naglalakad ng dahan-dahan papalayo na sa bus, pit-pit-pit ang camera niya at iba pang mga gamit. Pero Mel, talagang hindi ko ubos maisip ang mga tao. Di ko alam kung saan galing tong mga ito, Mel. Oh, okay lang maulanan sila, Mel. Oo. Siguradong basang-basa yung mga yan. At hindi nila Hanggang sa buto. Ha? Hindi sinasaalang-alang yung mga buhay na nandiyan na Hindi, Mel, eh. Wala, no? Tsaka alam mo, Mel, merong hamog ang hangin dito sapagkat katabi lang to ng dagat, ha? Kaya iba nga, kanina, buti na lang hindi nagtuloy. Yung amoy ng tear gas na hanggang dito sa kinarorora namin ay umabot. Ay wala na, no? Panay ang bahing at ubo ng mga nandito. Ayan, pulis. Alam, ang video natin, merong umaakyat ng bumaba ulit. Bumaba ulit. Ayan, umakyat na naman. Sa loob ng bus, ayan, para nagmemuestra siya na masakit sa mata, mahapdi ang mata, Mel, nakamask sila. Oo. Okay, Mel. Oo. Isang linya ng mga SWAT naglalakad ngayon pabalik doon sa kinaroroonan kanina ng 5 patrol car. Isang linya sila, sunod-sunod. Ayan na. Oo. Wala na sila. Mawawala na. Hindi na sila makikita. Hindi na sila makukunan ng litrato. Sila yung pangalawang grupo na lumapit dun sa bus na naka-helmet at naka-bulletproof vest. Ayun, nakita namin. Ayan, nasa tagiliran Tumuloy yan. sa loob. Ayan, may pangatlo. Ayan. Kung nasa harap ka ng Quirino Grand Sana lumabas. sa kaliwa. Ayun, Wala na. nakita natin, meron silang binubuhat na katawan dito, May no? nilalabas na katawan. May nilalabas sa katawan dyan. Mukhang Binuhat hirap lang. din. Hirap din itong mga pulis natin dahil sa hapdi ng mata siguro yan, ano? Oo, tama. Ay, hanggang dito sa amin, umabot eh. Aha. Pati sa ilong eh. Oo. Nakikita namin si Susan Enriquez sa isa sa mga shot natin. Mike, sandali lang ha. Susan? Susan? Ma'am, nakikita tuloy ako sa... Ma'am, kaano niyo po ba to si Spector Mendoza? Kaibigan. Kaibigan po, yung asawa niya kasama dito, nasaan po siya ngayon? Nandun po sa loob. Ano ho ang reaksyon ng asawa? Ano ho ang sa reaksyon niya dito sa nangyayari? Hello? Hello? Ito, medyo may kausap lang itong pero yung asawa at anak ay nandito pero hindi pa natin nakakausap dahil lahat naman ay nakatutok dito sa telebisyon doon sa mga pinakahuling pangyayari dito sa nangyaring hostage taking. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan. Balikan po naman natin ngayon si Mike Enriquez. Mike? Override! Mike? Mike, on the air ka, Mike. Override! Okay. Subukan natin ang kinaroroonan ni... Available. Hoy, sino available po? Mike? Okay ka na, Mike? Tawagan ho natin muli ngayon si June Veneracion. June. Yes ma'am. Nandito tayo sa mismo sa gilid nitong bus at nandito pinapalibutan itong nakahandusay na katawan itong si dating police civil inspector Rolando Mendoza. Duguan ito sa base sa nakikita natin na Mel ay mukhang may tama ito sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mel, kanina nakakapanlumo yung nakita natin. Sa mga sandling ito, Mel, maraming mga katawan ang ibinababa, Mel. Mga dugo ang katawan na kasama at we believe kasama ito sa mga na-hostage. Mel, sinasakay na ito sa isang ambulansya sa mga sandaling ito. At sa nakikita ko, Mel, mukhang wala ng buhay ang katawan na ito. Bukod dyan, Mel, kanina, siguro mga 5 or 10 minutes ago, may nakita rin tayo, Mel, binababa rin, bata. Mga edad siguro, Mel, mga 11 to 12 years old. Oh, no. Binababa siya sa likurang bahagi nitong bus at tuguan din yung bata, Mel. Mahirap din magsabi kung ano ang kinahinatnan niya. Pero base na rin sa tagal ng pagkakaipit nila dun sa loob, ay paniwala nitong mga otoridad, Mel, ay patay na rin itong bata na ito. Mukhang nagkatotoo, Mel. Mukhang nagkatotoo
yung sinabi ng driver kanina, yung nakatakas na driver, na sinasabi niyang wala nang natirang buhay sa loob ng bus na ito, Mel. At patunay nga dito, itong sa mga sandaling ito, isa-isang binababa. Itong mga pasaherong hinostage nitong si dating police senior inspector Rolando Mendoza, Mel. Yung mga paramedics, Mel, pinapasok na sa loob yung kanilang mga stretcher. At dahan-dahan na ngang inilalabas itong mga nasawing hostage. So, ibig sabihin, June, ibig sabihin na nung bumaba yung driver, siya na lang ang naiiwang buhay sa loob? Alam mo, Mel, parang gano'n na nga. Sabi ko nga, mukhang nagkatotoo nga ang sinabi nitong tumakas sa driver na bago siya nakatakas ay pinagpapatay ng hostage taker ang lahat ng kanyang mga bihag, Mel, sa mga sandali ito. Pinubuksan na, niraransak, pinubuksan, pinupertahan ng pinubuksan itong salamin, Mel, para mabilis na mga ibaba itong mga biktima. Para kasing nahihirapan, June, yung mga rescuers sa usok sa hapdi ng mata no? Well, siguro, Mel, yung hapdi, kaya na nilang tiisin. Adrenaline na ang nagtutulak sa mga ito, sa mga sandaling ito, Mel. Aha. Pero sa ngayon, ayan, Mel, meron na namang isa. Para silang, Mel, parang nakatali yung kamay. Sa nakikita ko, Mel. Para sa nakikita ko, Mel, nakatali ang kamay nitong mga ibinababang May buhay! sugatang. May buhay! June! Saan? Buhay! May babaeng buhay! Sandali, Mel. Oh my God! Oo, sandali Hindi ko makita sa vantage point Meron! ko. May nakita kami, June! Babae buhay! Narinig ko si Rafinal, mukhang nakikita niya yung... Aalamin natin, sige, maraming salamat sa iyo, June. Rafi Tima. Kami. Mel, nandito tayo sa may malapit sa tabi ng bus at nakita natin yung inalabas na buhay na dalawa. Medyo umiyak pa. At kita mo na medyo merong parang mistu doon sa kanilang mga mukha. Isa sa mga naglabas dito ay natin kasamahan sa industriya, yung photographer. Hindi natin alam kung paano siya nakapasok doon sa loob. Pero isa siya sa mga naglabas ditong buhay at mukhang wala namang tama na hostage. Mukha nga, Ngayon, bumaba tanaw ko dito sa aking kinaroroonan na Mel, ay kinukuha na itong mga magazine ng 45 nitong hostage taker. At kanina ay naman din natin kinuha yung kanyang M16. Nasa may lapag lamang sa may floor nitong bus, itong mga magazine na ginamit nitong hostage taker. Meron pang, lumalapit tayo ngayon, Mel, nakikita natin na merong CR na maliit, itong bus na may likurang parte. Sa may CR, tapos, okay. Okay, lalapit naman tayo ng mas malapit dito. Okay, nakita natin yan. Okay. Ito yung isa sa mga naglabas kanina. Ilan tayo nakita mong buhay sa loob? May dalawa pa dyan, may dalawa. Okay, Mel. Medyo daming yung mukha mo natin. Okay, sino yung nakita mo doon? Anong tanong? Anong injury? Anong klaseng injury? Gunshot. Okay. Merong tama sa mukha. Ito yung sinasabi lang sa atin. Merong tama sa mukha yung ilan. Pero humihinga pa at posibleng buhay pa. Okay. Yung isa walang tama. Okay, medyo nakapasok kasi tayo sa police line na Mel. At sinasabi ito, walang tama yung isa. Dito na rin si Secretary Jesse Robredo ng DILG. Isa siya sa mga unang pumasok ng medyo, actually hindi pa sinabing all clear, pero pumasok na ito si Secretary Robredo. At nagpunta na dito sa may tabi ng bus at dito na nagpasukan yung mga rescuers at mga paramedics. Ngayon ay iniisa-isa pang kinukuha itong mga katawan dito sa loob. Hindi natin malaman kung sino yung mga buhay, sino to yung mga patay. Kasi ang sabi ng isa sa mga nakapasok kanina kasama natin dati sa media ay may tama sa mukha yung isa pero mukhang buhay pa. May tama siya sa mukha pero mukhang buhay pa naman siya. Kung kahit isa-isa sila nilalabas. Medyo hirap sila pa sila ngayong ilabas dahil nakahambalang Mel yung mga gamit at mga katawan dun sa loob. Mayroon tayo nakikita yung nilalabas ngayon. Mukhang wala ng buhay ito, Mel.